Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 66 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat! Habang naghahanda sina Kim Dokja at ang kanyang grupo na pumasok sa dungeon, hindi ang foreign demonic beheading sword ang kanilang pakay kundi ang maagaw ang mga bandila ng ibang mga hari. Agad na naunawaan ni Yosang-a na ang kanilang layunin ay kunin ang mga bandila, samantalang tuwirang sinabi ni Lee Gilyaong na ang ibig sabihin nito ay papatayin nila ang mga kalaban. Kapansin-pansin ang magkaibang reaksyon ng dalawa. Nagulat si Yosang-a sa sinabi ni Gilyaong, habang si Gilyaong naman ay tumingin sa kanya na tila nadismaya bago kusang loob na sabihin siya na ang tatapos sa mga kalaban. Napagtanto ni Dokja na alam na ng bata na hindi niya kayang direktang pumatay ng tao. Nang gamitin niya ang character list kay Lee Gilyaong, wala pa rin itong naipakitang impormasyon. Nang magtagpo ang tingin nila ni Yosang-a, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, ngunit sinabi lamang niya kay Gilyaong na gawin ang sa tingin niya ay nararapat. Bagamat nababahala si Yosang-a na isang bata ang mapipilitang pumatay, malinaw na sa bagong mundong ito ay wala ng saysay ang mga pamantayan ng dating lipunan. Matapos paalalahanan si Gilyaong na hindi ito laro at dapat siyang mag-ingat, itinago ni Dokja ang lilang bandilang nakasukbit sa kanyang likuran. Noon ay nagsilbi itong pain upang makahikayat ng mahihinang hari, ngunit ngayon ay magiging pain na lamang ito para sa mas mababangis na mandaragit. Kaya mas mabuting huwag ipahalata na isa siyang hari. Maya-maya ay muling nagsalita ang intermediate Dokaibi, na natatawang binanggit kung gaano karaming tao ang nakapasok sa isang hidden scenario, kahit dapat ay lihim ito. Inanunsyo rin nitong may isa nang nakatupad sa unang kondisyon sa pamamagitan ng pagkuha ng itim na bandila, at pinaghihinalaan ni Dokja na isa yon sa Seven Kings. Dagdag pa rito, sinabi ng Dokaibi na malapit nang ihayag ang ikalawang kondisyon. Dahil alam ni Dokja na ang imamaya ng Dokaibi ay maaaring mga hulugang anumang sandali, agad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na kumilos. Gumamit sila ng 10 sangpyong tongbo coins upang makapasok sa nakatagong lugar na tinatawag na Big Dipper. Dahil hawak ni Dokja ang lilang bandila, alam niyang doon din magtitipon ang lahat ng may kaparehong kulay ng bandila, kaya ang lahat ng kanyang puntirya ay nasa isang lugar. Pagpasok nila sa Big Dipper chapter, naglaho ang puting marmol na lobby at napalitan ito ng isang napakalawak na waiting room na may 7 pintuan. Napaurong si Yosang-a nang makita ang napakaraming bangkay na nagkalat sa sahig, mga labi ng mga grupong nagpatayan sa isa't isa. Tahimik lamang na minasdan ni Lee Gilyaong ang mga bangkay na halos walang ipinapakitang emosyon. Umaagos ang dugo sa buong silid at napakaraming katawan, kaya halos hindi na sila makalakad ng maayos. Saglit na naisip ni Dokja kung may bahagi ba siyang pananagutan sa pagkamatay ng mga taong ito dahil sa pagpapakalat niya ng aklat ng plagiarist writer. Ngunit mabilis din niyang isinantabi ang kaisipang iyon. Ang kanyang pansin ay napunta sa isang napakalaking siga na pinapagana ng mga bangkay, kung saan may ilang nakaligtas na tila magkakaalyado o pansamantalang may tigil putukan. Nagbabala siya sa kanyang mga kasama na mag-ingat. Hindi nagtagal ay pinalibutan sila ng isang grupo ng mga tao na halatang sakim sa kanilang mga tingin. Nagtanong ang mga ito kung sino sa kanilang tatlo ang hari, at agad nilang isinantabi ang posibilidad na ang bata ang may hawak ng bandila. Habang unti-unting sumisikip ang kanilang pagkubkob, ilang constellation ang nagpahayag ng pagkainis sa mga istorbo at hinikayat si Dokja na kumilos. Walang pag-aalinlangan niyang hinugot ang Unbroken Faith. Sa isang kisap mata ay nagliwanag ang espada at naputol ang mga braso at binti ng unang umatake bago pa man makapag-react ang iba. Dahil sa napakataas niyang agility, wala ni isa sa mga ordinaryong kalahok ang nakasabay sa kanyang galaw. Sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga kalaban. Pinuputol ang kanilang mga sandata at mga kamay sa pamamagitan ng mabilis at eksaktong mga pag-atake. Nang matagpuan niya ang isang lalaking may nakatagong makamandag na punyal mula sa gantimpala ng Dong Ibogam sa 5 taong dungsyon, napagtanto niyang muntik na silang maambus. Sa halip na pahirapan ang mga sugatang kalaban, sapat na ang pagkaputol ng kanilang mga galamay bago niya tinawag si Lee Gilyaong.
Sa hudyat ni Dokja, isa-isang tinapos ni Lee Gilyaong ang buhay ng mga sugatang kalaban na parabang mga insektong kanyang dinudurog. Maging si Dokja ay bahagyang nagulat sa pagiging kalmado ng bata. Hindi kinaya ni Yosang-an na panoorin yon, kaya lumapit siya at iginiit na siya na ang gagawa. Kahit nagduda si Gilyaong kung kakayanin niya, buong katigasan niyang kinuha ang kutsilyo at mabilis na tinapos ang natitirang mga tao. Nang matapos ang lahat, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit buong determinasyon niyang sinabi na siya na ang gagawa ng ganitong mga bagay sa hinaharap upang hindi na ito mapunta kay Gilyaong. Nang tanungin siya ni Dokja kung sigurado siya, ikinumpara niya ito sa simpleng pagbabasag ng itlog upang itago ang kanyang tunay na nararamdaman. Nagreklamo naman si Gilyaong na mas mahusay niya itong nagagawa, dahilan upang marahang haplusin ni Yosang-ah ang kanyang ulo. Tahimik na naisip ni Dokja na simula pa lamang ito ng kanilang paghihirap. Marami pang pagsubok ang darating, at ang 7 Kings na kanilang haharapin ay may mas matataas na estadistika at natatanging mga kakayahan na magiging napakahirap lampasan. Matapos ang labanan, pinulot ng grupo ang mga gamit ng mga napatay. Nakakuha sila ng 2,300 coins at ng aklat na Dongi Bogam, Various Diseases, Upper Half of the Body. Alam ni Dokja na ang mga taong ito ay matagumpay na nakatapos sa 5 taong dungsyon, kung saan makukuha ang 8 magkakaibang aklat ng Dongi Bogam. Gayunpaman, wala ni isa sa mga napatay ang isang hari, kaya nananatiling buhay ang kanilang tunay na mga target. Biglang may narinig silang palakpakan. Isa sa mga lalaking nagmamasid mula sa malaking siga ang lumapit na may ngiti sa labi at tila hindi man lang nabahala sa naganap na patayan. May malaking sibat itong nakasabit sa likuran at matipunong pangangatawan, ngunit agad niyang itinaas ang 2 kamay bilang senyales na wala siyang balak makipaglaban. Pinuri niya ang husay ni Dokja at ipinaliwanag na ang grupong kanilang pinatay ay mula sa Changjeong at naging padalos-dalos lamang dahil nawalan na ang mga ito ng kanilang hari. Idinagdag pa niya na ang karamihan sa mga pangunahing hari ay nakapasok na sa dungsyon upang pag-agawan ang maalamat na espada. Ayon sa kanya, ang huling pumasok ay ang Tyrant King. Na kinikilala bilang pinakamakapangyarihang hari sa Hilagang Seoul at inaakalang magiging may-ari ng Absolute Throne, tahimik lamang na tinanggihan ni Dokja ang ideyang iyon sa kanyang isipan. Totoong napakalakas ng Tyrant King, ngunit alam niya mula sa Ways of Survival na hindi ito ang pinakamakapangyarihan sa 7 Kings. Laking gulat niya nang aminin ng lalaking may sibat na hindi rin siya naniniwalang ang Tyrant King ang magtatagumpay. Ayon sa kanya, nakita na niya mismo ang Tyrant King at bagamat napakalakas nito, wala itong kakayahang pamunuan ang puso ng mga tao. Para sa kanya, ang isang tunay na hari ay dapat marunong makuha ang katapatan ng kanyang mga nasasakupan. Ipinagmalaki niyang ang sarili niyang hari ay may ganitong kakayahan. Kaya maraming incarnation ang kusang sumusunod dito. Itinuro niya ang isa sa 7 lagusan at sinabing naroon ang kanyang hari. Pagkatapos ay inalok niya si Dokja ng isang alyansa. Ipinaliwanag niyang napakalakas ng Tyrant King at hindi ito kayang talunin ng isang hari lamang. Dahil dito, ilang hari na ang nagkasundo na bumuo ng isang anti-Tyrant King Alliance upang pigilan itong makuha ang maalamat na espada at ang Absolute Throne. Kung magtatagumpay ang Tyrant King, maaari nitong kontrolin ang lahat ng hari sa Seoul. Naalala ni Dokja na bagamat hindi ito nangyari sa ikatlong regression, ilang ulit nang nabuo ang ganitong alyansa sa mga naunang regression ng Ways of Survival, patunay na muli na namang nagbago ang hinaharap. Kahit mukhang makatwiran ang alok, alam niyang mas mabigat ang magiging kapalit ng pakikipag-alyansa kaysa sa inaakala ng lalaking ito. Nang hindi siya agad sumagot, inakala ng lalaki na pumapayag na siya at inimbitahan siyang makilala ang kanilang hari. Sakto namang bumukas ang isa sa 7 pintuan at bumalik ang isang grupo. Agad na lumuhod ang mga naghihintay habang papalapit ang isang lalaking malinis ang mukha at may hawak na kayumangging pamalo. Nang masdan ito ni Dokja, bigla siyang nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam at napaisip kung ito nga ba ang taong kanyang iniisip, at iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.